Yo Cycling Chef, welcome back to the vlog. Unboxing tayo. This is my new bike computer. This is the Garmin 1050. Ito na yung gagamitin natin sa mga rides at mga gravel events, road rides, at saka mga adventure natin. So, that's the unit. And then syempre nandun yung ilang mga attachments, yung out front mount niya kapag ka ordinary handlebars. Tapos yung cable niya, Type-C. And then, yung documentation. Now, itry natin. Ang ginamit ko nga pala dito na out front mount, yung ordinaryong nabili ko sa Shopee. Plastic lang ito. Now, yung unang-unang chinek ko dito sa Garmin na to, yung reflection niya. Kasi masyadong makintab talaga yung mga glass ng Garmin. Ang nagiging issue ko doon sa dating mga model, yung 840, tsaka yung 830, nagre-reflect. Ganito talaga yung Garmin dun sa screen na ginagamit nila, medyo nagre-reflect pa rin siya pero hindi kagaya ng mga previous model. Ito dahil sa ganda nung screen niya, yung color niya, yung brightness niya, although merong reflection, kitang-kita mo pa rin yung data. So far so good. So ginamit ko rin siya na for training, at the same time mabilis din siyang i-set up at i-calibrate. Comparing it with the Wahoo, mabilis ang comparison lang. Mabilis din itong i-calibrate. Tapos, ang gusto ko dito, syempre, kung pag-uusapan yung training page, lamang pa rin talaga si Wahoo sa training page. Pero you can customize the Garmin. Yun, ito nga yung ginamit ko, yung out front mount na ordinary plastic na bili ko sa Shopee. Nasa road lang ako niyan pero masyadong bouncy. Nakakatakot siya actually. Kaya isi-share ko rin sa inyo yung gagawin kong setup para stable at kampante kayo. Okay. This is what you need para dun sa gagamit ng Garmin 1050. So this is the original black ink for Garmin attachment. Ayan. So, nilagyan ko na siya ng extender. Kasi hindi kasya yung Garmin 1050. Kaya kailangan mo na extender. Okay, lagay natin yung sa gravel bike. Yung road bike ko, nalagyan ko na. Ito, naka-Wahoo pa siya. Makikita nyo. Maiksi kasi siya. Yung Garmin 1050, hindi magkakasya. So, kailangan talaga natin ng panduktong. Telesin yung brand niya. Binili ni shoutout kay Ona, kay Coach Ona. So 140 pesos, dalawa na siya. Ayan. Higpitan lang natin. No? Na-try na natin siya kanina dun sa ating road bike. Very sturdy, stable. Wala tayong problem. So we try it on our gravel bike. I-offroad din natin siya para malaman natin kung magiging okay yung ganong setup. Pero so far, sa road bike, okay naman. So, kabitan natin ito. Yung isa lang, reserva natin yung isa. Guys, ito nga pala yung dati na nakalagay. So, nung nagkaroon ako ng Garmin 1050, meron ako nito na plastic. Ginamit ko muna siya pansamantala. The problem is, masyado siyang nakaangat. So, mataas yung pagkakalagay ng ating Garmin. Which, mas maganda siya kung naka-level lang siya dun sa ating handlebars. In this case, nakaangat siya. Ngayon, ang isa pang issue ko dito, nabili ko lang ito around less than 400 yata. 500 kasama na shipping. Bali, ang issue ko sa kanya, wobbly. Gumagalaw, nagbe-bend. Tapos, sa road ko pa lang yung ginamit kapag ka medyo bumpy yung road, since plastic nga siya, yumuyo ko. So, hindi ko nagustuhan ito. Imagine kung sa gravel natin gagamitin o sa off-road, sigurado baka mapariwara yung ating bike computer. Gabit natin dun sa gravel bike. Pakita ko lang sa inyo. Okay, tanggal na natin. Now, ang gagamitin na natin dyan, hindi na itong screw kasi maiksi na siya kapag ka gumamit tayo ng extension o extender. So, gagamit tayo ng ganitong screw. Yan, ito yung gagamitin natin. Meron ako nito na sa GoPro yan. So, marami tayong ganito na ginagamit ko. Okay, nailagay na natin yung extender. Kakabit na uli natin siya. Ayan, makita nyo. Ito yung ginamit natin. Tapos, gagamitin natin yung dati niyang screw
para dito. So hahaba ngayon siya. Okay, naikabit na natin. I-try muna natin. Makikita nyo yung pinaka-attachment ng Garmin nasa pinakataas, no? Doon sa aking road bike, nilagay ko na siya dito sa mas mababa. Papakita ko lang sa inyo kapag dito, mas malaki pa yung space. Okay, mas malaki pa yung space. So, mas naka-abante siya. Pero ayaw naman natin nun. Kasi, mas sturdy at mas safe pagka mas malapit siya doon sa ating handlebars. Kaya, kagaya ng ginawa natin sa road bike. So, ililipat natin siya para mas malapit. Yung weight niya, hindi masyadong naka-abante. Mapupunta yung weight distribution niya dito sa bandang gilid. Basta tandaan nyo, para sigurado tayo, pakahigpitan na lang natin para safe. Lalo na, gagamitin natin yan sa off-road. So, ilagay natin ulit. Ayun. Mas okay na ngayon siya. Mas malapit, mas sturdy, mas maganda. So, hopefully, maging okay ito sa ating mga gravel rides. So, testingin na lang natin siya sa susunod. I-ride natin para malaman natin kung okay siya. Time check, 3:21. Medyo marami akong ginawa kaninang umaga hanggang tanghali. Kaya hapon na ako makapag-bike. Bali 2-hour ride lang ito. Pero daan na rin tayo sa ilang off-road section malapit lang dito sa amin para matest yung attachment na ginawa ko sa aking Garmin. Sa video nga pala na to, hindi na tayo mag-go through sa mga details. I will not focus on the full details sa technical specification. Saka ako na siya gagawa ng full review kapag matagal ko nang nagagamit itong Garmin 1050. As you all know, I'm a fanboy of Wahoo from the Element Bolt, tapos yung Roam version 1, and then the Roam version 2. Unfortunately, I was disappointed with the Wahoo Ace kaya lumipat ako sa Garmin 1050. Masyado kasi talagang malaki yung Wahoo Ace. Makakagulat talaga siya sa sobrang laki niya. Itong size ng 1050 okay siya. Siyempre mas maganda pa rin yung size ng 840 pero itong features ng 1050 para sa akin sa mga adventure rides using the map or sa mga bike touring na gagawin natin in the future, okay siya. Mas maganda yung battery life nito kahit na hindi siya solar. Tapos okay siya na yung mapa niya, yung color niya, at the same time yung screen niya. Mas okay yung screen nito dun sa 840 at saka dun sa iba pang mga nakaraang model ng Garmin. Okay guys, the reason why we are here, as you all know, yung ginawa natin nung nakaraan, bali nilagyan lang natin ng extender o extension yung ating black ink na out front mount. So ngayon, itetest natin sa off-road kasi na-try naman natin sa paved road at sa ilang mga bumpy na road, yung mga dugtungan ng kalye, ilang mga potholes, lubak, stable naman siya. Hindi lang tayo sure kung sa off-road magsusurvive yung ganitong setup. Smooth naman yung gravel dito, hindi siya masyadong bumpy, kaya hindi pa rin natin ma-justify, pero so far okay naman na siya. Malaking bagay na yan. So yun mga kapadyak, ang masasabi ko, kampante na ako sa ginawa kong setup. Although hindi ko siya na-ride pa sa mas rough or mas gnarly na off-road, pero sa palagay ko, papalag na ito kahit dun sa upcoming Nueva Ecija Unrestricted, kahit dun sa mga mas rougher terrain,
or mas gnarly na terrain, okay na siguro itong setup na to. Pero magagamit naman natin siya sa upcoming track rides natin dun sa Ultra Gravel at saka sa Attack Unrestricted. Ngayon, with regards sa full review, siguro in the future na lang kapag talagang matagal na natin nagagamit yung Garmin 1050. O nga pala, shoutout kay Boss Jumbo Tayag sa Cycles and Brew for giving me a good discount para ma-acquire natin yung unit na to. Sige po mga kapadyak, if you like this content, please give it a thumbs up. At kung di pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe on my YouTube channel. Ride safe, stay healthy, God bless you all. This is the Cycling Chef.